Ang kanon ng bagong tipan bahagi 1. Ang salitang kikanon ay nangangahulugang patakaran, isang tuwid na patpat na nagsisilbing panukat, o isang pamantayan ng katapatan. Sa malalim na kahulugan, nagsimula itong mga hulugang pamantayan ng tamang direksyon. Kapag iniugnay sa banal na kasulatan, ang kanon ay tumutukoy sa kalipunan ng mga aklat na kinikilala bilang kinasihan ng Diyos at nilalayon para sa pagbasa ng mga mananampalataya. Ang kanon ng bagong tipan ay kinilala ng simbahan noong ika-4 na siglo at binubuo ng 27 aklat, 4 na ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas, at Juan, ang mga gawa ng mga apostol, ang mga sulat ng mga apostol, Santiago, 1, Pedro, 2, Juan, 3, Judas, 1, at Pablo, 14, at ang pahayag ni Juan na teologo. Ang pagiging kanonikal ng mga aklat na ito ay tinutukoy sa pamamagitan ng kanilang tiyak na pinagmulan mula sa mga apostol. Ang mga aklat na nag-angkin bilang banal, ngunit hindi kinikilala ng simbahan na nagmula sa mga apostol ay tinatawag na apokripal. Maraming dosena nito, ngunit ilan lamang ang hindi naglalaman ng maling aral at kahit kinikilala pa sa simbahan, tulad ng ang pastol ni Hermas, Didache, ang turo ng 12 apostol, at ilan pang iba, na bahagi ng banal na tradisyon. Halimbawa, nalalaman natin ang maraming detalye tungkol sa buhay ng mahal na Birheng Maria mula sa tinatawag na Proto-Ebanghelyo ni Santiago. Karamihan sa mga aklat ng bagong tipan ay isinulat sa pagitan ng dekada 40 tandang bawas 60 ng unang siglo. Ang mga aklat na ito ay naipasa sa atin sa libu-libong manuskrito, kung saan ang pinakaluma ay mula pa sa simula ng 2 siglo. Bukod pa rito, ang mga aklat ng bagong tipan ay binanggit at sinipi ng maraming kagalang-galang na manunulat ng simbahan noong unang panahon, na sa pamamagitan lamang ng mga siping ito ay mabubuo na ang kabuuan ng banal na kasulatan. Dahil sa mga kadahilanang nabanggit, ang bagong tipan ang pinakamaasahang teksto ng sinaunang panahon.